Good afternoon everyone. Ang report ko nga pala yung Chapter 9, Introduction to Intelligence. So una dyan yung use of information or intelligence. So the following are the important use of information or intelligence. So number 1, to arrive at sound and timely decisions in preparing plans and estimates for future operations and in conducting current operations. So dyan sa importante daw yung information or intelligence sa paggagawa ng mga wastong decision, pagpaplano ng paggawa ng operasyon ng mga pulisya. So sa number 2 naman, to protect the police organization by avoiding surprise and denying the enemy information concerning it. So importante na may impormasyon na kukuha yung mga pulisya sa para makaiwas sila sa mga pag-ambush ng kalaban o yung mga surprise attack na tinatawag. So number 3, to assist in the processing of other intelligence or information earlier collected. So importante din na makakuha pa tayo ng mga impormasyon na makakadagdag sa mga naunang impormasyong nakuha. So what is priority intelligence requirements? Priority intelligence requirements. Those intelligence are requirements for which the police executive has an anticipated and stated priority in his or her task of planning and decision making. They are the highest intelligence requirements and are the basis for intelligence operations and are personally approved by the police executive. So itong priority intelligence requirements, ito yung mga pinaka-importanting impormasyon na makukuha ng mga police executive. Ito yung pinaka-kinakailangan nila para makagawa sila ng mga plano na bago sila gumawa ng operation. Ito ay personal din nilang ina-aprobahan. What is other information requirements? Other information requirements are those items and information regarding the criminals and or subversives and his or her environment which needs to be collected and or processed in order to meet intelligence requirements of the police executive. So dito naman sa other information requirements, kinukuha dito yung impormasyon tungkol sa mga sa mga kriminal, mga rebelde ganyan, tsaka sa mga sa kapaligiran nila. Yung sa lugar na ginagalawan ng mga kriminal. Next. What is specific orders and requests? So ang specific order and request, ito yung mga detalyadong kahilingan para sa impormasyon. So dito, nakalagay dito yung mga kailangan nilang gawin para makuha nila yung impormasyon o paano nila makukuha yung impormasyon. So next. What is intelligence indicators? Intelligence indicators are generalized theoretical actions that criminal elements and or subversive organizations might be expected take preparation for aggressive actions and that are things and or even that transpired in the past or things and or events that are presently occurring. So sa intelligence indicators, ito yung mga parang mga senyales o parang babala na na kayang gawin ng mga kriminal tsaka ng mga rebelde. Ito yung mga yung posibilidad na mangyari. Katulad ng kumbaga yung mga nagbabanta sila. Various aspects of intelligence cycle. So the various aspects of intelligence cycle are the following. So una dyan yung assessment. This is the shifting and evaluation of sorted information to isolate insignificant elements with respect to the mission and the operations of the police and law enforcement agencies. So sa assessment, ito yung pagsusuri pagsusuri sa mga impormasyon na kuha at saka pag-iibalay. Kumbaga yung mga hindi nila kailangan sa operasyon na gagawin nila, ipagpapaliban muna, ihiwalay muna nila sa impormasyon na nakuha nila. So sa number 2, integration. This is the breakdown of assessed intelligence and or information and integrated it into its corresponding group. So ito naman yung pagbibigay din sa mga impormasyon na nakuha. Sinasama-sama dito yung mga yung mga magkakasamang impormasyon na yung parang magkakalintulan ganyan. So
Number 3, deduction. This is the drawing of conclusions for integrated intelligence on or information. So dito naman, ito yung paggawa ng ideya sa pinagsama-samang impormasyon. Ito yung mga sa mga impormasyon na kuha, dun sila, sa mga impormasyon na kuha nila, ayun yung mga pinagsasama-sama nila, yung magkakalintulad. Saka sila gumagawa ng ideya. So, tools in recording intelligence. So, number 1 dyan yung intelligence journal. The intelligence journal entries is a permanent official record of operations of an intelligence section unit or agency, including all incoming and outgoing messages and significant incidents. Journal entries should reflect the following. So, dito, sa intelligence journal, ito yung permanenteng talaan ng mga record ng mga pangyayari na sa mga operations na ginagawa ng mga intelligence section. So, kasama dito yung paglabas-pasok ng mga mensahe. Ito yung dapat dito merong yan, may accurate and concise statement of message, report, or event. So, dapat dito may isang maiksi at saka tumpak na punto. Saka na letter B, annotation of sender and individual making report to include duty position. So kasama dapat nakalagay din dito yung yung pangalan ng nagpadala o kaya yung kung sino gumawa ng sulat. Tsaka nakalagay dito kung ano yung position niya sa the time of receipt or dispatch and method of transmission. So nakalagay din dito yung kung ano yung oras o kung kailan pinadala yung sulat, tsaka kung paano niya napadala. So, D. Action actually taken as a result to include dissemination given to report information received and other means of internal recording. So, nandito yung kung paano rin result mo yung, ito yung result ng magpapadala. Kumbaga ito yung hakbang sa mga sulat. So next dito yung intelligence workbook. It is a device which provides a means of systematic arrangement of information or intelligence by type or subject, so that item concerning a particular topic may be grouped together and ready for reference and comparison. So sa intelligence workbook, dito nakalagay yung mga parang yung magkakaiwalay na impormasyon na nakukuha, yung pinagsasama-sama nila yung kumbaga yung magkakaparehas, isasama-sama sa isang book para mas madaling mahanap o ikumpara. So number 3, situation map. It is a graphic representation of the current enemy situation. The situation is posted on the map by means of appropriately colored signs and symbols. So, dito sa situation map, ito yung ginagamit na mapa kung nasaan yung mga kalaban at yung lakas nila. So, dito may tanda, katulad ng mga symbols at ng mga kulay. So, dapat the following types of entries pertaining to the enemy should be posted on the situation map. Dapat yung situation map, ay malalaman dito sa situation map kung sino yung mga kalaban nyo, yan, sa unit dispositions, kung saan sila nakapwesto, ganyan, tsaka C, boundaries, kung hanggang saan yung sakop ng mga kalaban nyo. Tapos yung location of weapons, kung saan nakalagay yung mga, halimbawa, yung mga trap na nilagay nila o yung mga armas na nilagay nila. Obstacles or defensive installations, yan, kagaya nun. Yung mga trap nga, doon makikita natin yan, may tanda yan doon. So, strong points activities. So, ito yung mga pinakamalalakas sa pwestuhan nila. Kumbaga yung dito, kumbaga pag sumugod kayo, dito kayo tatambangan, ganyan. Terrain data, kung ano yung aktibidad na ginagawa ng mga kalaban sa kanilang lugar. Tapos yung roads and trails for movement of personnel. Ito yung naman sa daanan. Kumbaga yung mga dadaanan nyo kapag susugod na kayo, ayun yung nandiyan na yan. So, 4, intelligence files.
These are files necessary to permit ready access to available information or intelligence. The most commonly maintained intelligence files are as follows. So, dyan sa intelligence files, merong journal or workbook file. The journal file contains a record copy of each message or document noted in journal. It supports the journal and also permanent and official record. So, dito nakalagay yung mga copy ng mga document, mga impormasyon na nakuha nyo. Andiyan lahat yun, naka-permanenteng nakaulat yan dyan. So, sa B naman, information or reference file. All information or reference of possible future value is cross-indexed in this file. Much information is collected which has no immediate interest but which may be of future value. So dito naman, andito yung mga impormasyon na hindi mo pa, yung parang hindi pa mangyayari ngayon. Kumbaga yung mga banta pa lang, andiyan nakalagay yan. Para sa hinaharap yun, yung kumbaga yung banta na para sa hinaharap. So C, order of battle and wanted list files. Order of battle is the identification, strength, structure, and disposition of personnel, units, and storage elements. So, andito yung yung listahan to ng yung kung ano yung kalakasan nila, ganyan, yung taktura, ayan, nandiyan yan. Tapos yung while wanted list files is the consolidated list of persons with warrant of arrest. So, nakalagay lang dyan yung mga tao na nasa warrant of arrest. Next, what is interpretation of information? So, interpretation of information is consisting of determining the significance of the information with respect to other information. Integration of significant items of information with previously collected and processed intelligence. And finally, drawing conclusions as the probable meaning of information. So dito, ito yung sa interpretation of information, andito nakalagay yung pagsasaling-saling ng mga impormasyon. Kumbaga yung bubuo kayo ng parang ideya, ganyan. Para sa mga mga probable na mangyayari. So, what is police intelligence estimates? The police intelligence estimates are a study which describes, discuss, and interprets the current crimes and subversive situations in order to determine organized crimes and or insurgents' capabilities, vulnerabilities, and probable cause of action. So dito yung malalaman nila dito sa police intelligence estimates. Kumbaga yung naka-estimate na dito yung mga yung lakas ng kalaban, ganyan, lakas ng mga kriminal. Ito yung, dito yung mga nila. Tapos yung mga maaaring mangyari sa lugar na gagawa ng operation. Thank Break time. you.